What's up mga kaguro at mga mag-aral? Welcome sa panibagong aralin sa pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Ang ating pag-aaralan ay ang mga hakbang para sa kayang pag-unlad at civic confidence. Sa araling ito, hindi na lang tayo mag-aaral ng konsepto, kundi gagawa na talaga ng aksyon. Layunin nitong tulungan ang mga mag-aaral na maging aktibong kabataan sa komunidad. Dito matututuhan nilang magplano, makipagtulungan at maglunsad ng proyekto. Ang bawat hakbang ay nakatuon sa likaskayang pag-unlad at kapakanan ng komunidad. Hindi kailangan malaki agad ang proyekto. Ang mahalaga ay may epekto ito. Sa pamamagitan ng teamwork at malinaw na layunin, nagiging posible ang pagbabago. Ito ang tunay na diwa ng pagiging responsableng mamamayan. Narito ang layunin ng ating aralin: makabuo ng pangkatang advokasya, makagawa ng konkretong action plan, at makapagpatupad ng kampanya sa paaralan o komunidad. Balikan muna natin kung ano nga ba ang likaskayang pag-unlad. Ang likaskayang pag-unlad ay tungkol sa balanse ng kaunlaran at pangangalaga sa kalikasan, o ang tinatawag natin na sustainable development. Ibig sabihin, hindi lang tayo nakatuon sa kasalukuyang ginhawa, kundi pati sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Halimbawa, ang labis na paggamit ng likas yaman ay maaaring magdulot ng kakulangan sa hinaharap. Kaya mahalaga ang maingat at responsableng paggamit ng mga yaman. Bilang kabataan, may papel tayo sa pagpapatupad nito sa ating paaralan at komunidad. Sa pamamagitan ng maliliit na hakbang, nagiging bahagi tayo ng mas malaking solusyon. Ang ganitong pag-unlad ay makatao, makakalikasan at makatarungan. Ngayon, dumako na tayo sa ating talakayan. Unang bahagi, mga aksyong pangkomunidad at advokasya. Una sa listahan ay ang awareness campaign at social media advocacy. Pagpapalawak ng kamalayan. Ang unang hakbang sa pagkilos ay ang kaalaman. Hindi tayo makakagawa ng tamang aksyon kung hindi natin nauunawaan ang problema. Kaya, mahalaga ang pag-aaral ng mga issue tulad ng climate change, kahirapan, at basura. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng talakayan, pakikinig, at pananaliksik sa mga balita. Kapag alam natin ang sitwasyon ng ating komunidad, mas nagiging makabuluhan ang ating proyekto. Ang kamalayan ay nagiging pundasyon ng aksyon. Sa ganitong paraan, ang kabataan ay nagiging mapanuri at mulat na mamamayan. Ang awareness campaign ay isang paraan upang ipaalam at hikayatin ang iba tungkol sa isang issue. Halimbawa nito ang paggawa ng poster at information drive. Sa modernong panahon, mahalaga rin ang paggamit ng social media para sa advokasya. Sa pamamagitan ng online campaigns, mas maraming tao ang naaabot ng mensahe. Ang malinaw at makabuluhang mensahe ay susi sa matagumpay na kampanya. Bilang kabataan, malaki ang papel natin sa digital advocacy. Ito ay epektibong paraan upang mapalaganap ng kamalayan at makapag-udyok ng positibong pagbabago. Pangalawa ay ang proyektong pansibiko o civic engagement. Ang pagiging aktibong mamayan ay naipapakita sa pakikilahok sa mga proyekto ng komunidad. Halimbawa nito ang tree planting, cleanup drives, at outreach programs. Sa mga gawaing ito, natututo ang kabataan ng pagtutulungan at malasakit sa kapwa. Nakikita rin nila na may tunay na epekto ang kanilang mga aksyon. Hindi lamang ito para sa kalikasan kundi pati sa kapakanan ng tao. Sa ganitong paraan, ang kabataan ay nagiging katuwang sa kaunlaran. Ang pakikilahok ay nagiging tulay sa pagbabago. Ang proyektong pansibiko ay tumutukoy sa aktibong pakikilahok sa mga gawain ng paaralan o komunidad. Halimbawa nito ang tree planting at clean-up drives. Ang mga proyektong ito ay naglalayong mapabuti ang kagalagayan ng kapaligiran at lipunan. Sa pamamagitan ng ganitong gawain, na ipapakita ng kabataan ang kanilang malasakit at pananagutan. Hindi lamang ito pisikal na gawain, kundi isang anyo ng paglilingkod sa kapwa.
Ang proyektong pansibiko ay nagpapalakas ng ugnayan ng mga miyembro ng komunidad. Ito rin ay konkretong paraan ng pagsasabuhay ng likas kayang pag-unlad. Pagkasagawa ng Plastic-Free Day at environmental actions. Ang Plastic-Free Day ay isang aktibidad kung saan iniiwasan ang paggamit ng single-use plastics. Sa halip, hinihikayat ang paggamit ng reusable containers at eco bags. Ito ay isang simpleng hakbang ngunit may malaking epekto sa pagbawas ng basura. Bukod dito, ang mga gawain tulad ng tree planting at waste reduction ay mahalagang environmental actions. Ang mga ito ay nakatutulong sa pangangalaga ng kalikasan at pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Sa pamamagitan ng mga gawain ito, naipapakita ng kabataan ang kanilang pagiging responsable. Ang ganitong mga hakbang ay konkretong ambag sa likas kayang pag-unlad. Paggamit ng reusable materials at recycling. Ang paggamit ng reusable materials ay isang simpleng paraan para mabawasan ang basura. Halimbawa, ang paggamit ng eco bag at tumbler ay nakakatulong upang maiwasan ang single-use plastics. Samantala, ang recycling ay proseso ng paggawa ng bagong produkto mula sa mga ginamit na materyales. Pareho itong nakatutulong sa pagbabawas ng basura at protekta ng kalikasan. Ang dalawang gawain ito ay madaling isagawa sa paaralan at tahanan. Kapag naging ugali ito ng kabataan, nagiging malaki ang epekto sa kapaligiran. Ipinapakita nito na ang maliit na hakbang ay may malaking ambag sa likas kayang pag-unlad. Solid waste management. Ang solid waste management ay tumutukoy sa tamang pangangasiwa ng basura. Kabilang dito ang paghihiwalay ng nabubulok, di nabubulok at recyclable na basura. Sa pamamagitan ng segregation, mas napapadali ang recycling at composting. Ang composting ay nakatutulong sa paggawa ng pataba mula sa nabubulok na basura. Kapag nasusunod ito, nababawasan ang tambak ng basura sa komunidad. Bilang kabataan, maaari nating ipatupad ito sa ating paaralan at barangay. Ang tamang pamamahala ng basura ay mahalagang hakbang upang malinis at magkaroon ng ligtas na kapaligiran. Sa buhay ng mga simpleng hakbang, hindi kailangang malaki agad ang gawin upang makatulong. Ang simpleng pag-recycle, pag-iwas sa plastic at paglilinis ng paligid ay may malaking tulong na sa kalikasan. Kapag ginagawa ito ng maraming kabataan, mas lumalawak ang epekto. Ang mga gawain ito ay madaling simulan sa bahay at paaralan. Sa paggawa ng maliliit na hakbang, natututo ang kabataan ng disiplina at pananagutan. Unti-unting nabubuo ang kultura ng pangangalaga sa kalikasan. Ito ang simula ng likas kayang pamumuhay. Papalaganap ng kaalaman. Hindi sapat na tayo lamang ang may alam. Mahalaga ring ipalaganap ang kaalaman sa iba. Maaaring mag-organisa ng forum, seminar o diskusyon sa paaralan. Maaari ring gumamit ng social media upang maabot ang mas marami pang tao. Sa pamamagitan ng posters, videos at online posts, nagiging mas malawak ang mensahe. Ang kaalaman ay nagiging sandata laban sa kawalan ng pakialam. Kapag mas maraming kabataan ang nahihikayat, mas nagiging malakas ang kilusan. Ito ay isang anyo ng digital at community advocacy. Dumako na tayo sa pangalawang bahagi, mga kasanayan sa pagplano at pagkilos. From awareness to action. Ang likas kayang pag-unlad ay isang proseso, hindi isang beses na gawain. Nagsisimula ito sa kamalayan, sinusundan ng maayos na pagpaplano, at nauuwi sa konkretong aksyon. Pagkatapos nito, sinusuri ang resulta at pinaplano ang pagpapatuloy ng proyekto. Sa prosesong ito, ang kabataan ay nagiging tunay na agents of change. Natututuhan nilang mag-isip, kumilos at magbago ng komunidad. Ang bawat hakbang ay mahalaga. Dito makikita ang tunay na tunguhin ng kabataang mamamayan.
Mapanuring pag-iisip at brainstorming. Ang mapanuring pag-iisip, mahalaga rin ang kolaborasyon. Ang kolaborasyon ay tumutukoy sa sama-samang pagkilos ng isang grupo upang makamit ang layunin. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas napapadali ang paggawa ng mga proyekto. Iba't ibang ideya ang kakayahan ang pinagsasama-sama, kaya mas nagiging epektibo ang solusyon. Mahalaga rin ang pakikinig at paggalang sa opinyon ng bawat kasapi. Ang kolaborasyon ay nagpapalakas ng samahan at tiwala sa grupo. Bilang kabataan, mahalaga na matutuhan natin ang pagtutulungan sa halip na pagiging makasarili. Ito ang susi sa matagumpay na advokasya at proyektong pangkomunidad. Tutulungan at pagkakaisa. Walang proyektong nagtatagumpay kung mag-isa lamang. Ang pagtutulungan ay susi sa epektibong aksyon. Kapag ang mga kabataan ay nagtutulungan, mas napapadali ang pagpaplano at pagpapatupad ng proyekto. Mahalaga rin ang pakikipag-ugnayan sa paaralan, barangay at iba pang organisasyon. Sa ganitong paraan, nagiging mas malawak ang suporta at resources. Ang pagkakaisa ay nagpapalakas ng loob at layunin. Ito ang diwa ng bayanihan sa modernong panahon. Mini Project Proposal at Action Plan. Ang Mini Project Proposal ay isang dokumento na naglalaman ng plano para sa isang maliit na proyekto. Dito nakasaad ang layunin ng proyekto, ang mahakbang na gagawin, at ang inaasahang resulta. Mahalaga ito upang maging malinaw ang direksyon ng gawain. Ang action plan naman ay nagsisilbing gabay sa pagsasakatuparan ng proyekto. Sa pamamagitan nito, natututo ko sino ang gagawa, kailan ito gagawin, at paano ito isasagawa. Ang ganitong organisadong plano ay nakatutulong upang maiwasan ang kalituhan at pagkabigo. Bilang kabataan, mahalaga na matutuhan natin ang tamang pagpaplano bago kumilos. Pagsusuri at pag-audit ng mga gawain. Matapos ang bawat proyekto, mahalagang magsagawa ng pagsusuri. Dito natin malalaman kung naging epektibo ba ang ating mga ginawa. Tinutukoy natin ang mga tagumpay at mga hamon na naranasan. Sa pamamagitan nito, napapabuti ang mga susunod na hakbang. Ang pagsusuri ay bahagi ng pagiging responsable at reflective na mamamayan. Hindi na tayo natatapos sa pagkilos lamang. Kasama rin ang pagkatuto mula rito. Ito ang susi sa pangmatagalang pagbabago. Ang pagsusuri at pag-audit ng mga gawain ay mahalaga upang matukoy kung naging epektibo ba ang proyekto. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin kung alin ang nagtagumpay at alin ang kailangang baguhin. Isa itong proseso ng pagninilay at pagpapabuti. Hindi natatapos ang proyekto sa mismong pagsasagawa lamang kundi sa pagsusuri ng naging resulta. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng pagiging responsable at mapanuring ng kabataan. Tinutulungan nito ang mga mag-aaral na matuto mula sa kanilang karanasan at sa ganitong paraan, mas nagiging handa sila sa mga susunod na mga proyekto. Dito na nga nagtatapos ang ating talakayan. Dumako na tayo sa mga gawain at pagtataya. Activity 1, Group Advocacy Design. Bumuo ng pangkatang advokasya para sa paaralan at komunidad. Sagutin ang mga guide questions na ito. Activity 2, Action Plan Writing. Gumawa ng action plan gamit ang 5Ws plus How template. Activity 3, Advocacy Campaign. Pumili ng isa, poster, information drive, or online or social media campaign at ipresenta sa klase ang nagawang advocacy campaign. Nabako na tayo sa mga assessment. Una, short answer test. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Dumako naman tayo sa mga scenario-based assessment items. Number 1, anong pangunahing prinsipyo ng likas kayang pag-unlad na tinalakay sa aralin? B, yung tugon sa kasalukuyang pangailangan ng hindi sinisira ang kinabukasan. 2, may problema sa basura ang inyong barangay.
Ano ang pinakamainam na unang hakbang ng kabataan? B. Mag-isip ng mga posibleng solusyon at talakayin ito sa isang grupo. C. Bakit mahalaga ang kolaborasyon sa paglutas ng problema sa komunidad? B. Dahil napagsasama-sama nito ang iba't ibang ideya para sa mas epektibong solusyon. 4. Alin ang pinakamalinaw na halimbawa ng sustainable practice sa loob ng paaralan? Paggamit ng reusable na baunan at bote ng tubig araw-araw. 5. Ang isang mag-aaral ay nag-organisa ng Plastic-Free Day sa pamamagitan ng B. Pagiging civic competent at malasakit sa kalikasan. 6. Ano ang pangunahing layunin ng mini garden project sa paaralan? C. Para maisabuhay ang responsibilidad sa kalikasan at food sustainability. 7. Paano na ipapakita ang mapanuring pag-iisip sa pagpaplano ng proyekto? B. Pagsusuri ng mga balakid at pag-isip ng mga solusyon. 8. Aling sitwasyon ang nagpapakita ng maliit na hakbang ay may malaking epekto? B. Araw-araw na segregation ng basura sa klase. 9. Sa awareness campaign tungkol sa recycling, ano ang pinakamahalagang elemento? B. Malinaw at nakakahikayat na mensahe. 10. Sa mini project proposal, ano ang pinakamahalagang bahagi? C. Malinaw na layunin at tiyak na hakbang. Dumako na tayo sa reflection. Sumulat ng pledge letter bilang kabataang mamayan. Isama ang isang isyong nais mong tugunan, isang konkretong aksyon na iyong gagawin, at isang paraan kung paano mo ito ipagpapatuloy. Narito ang key takeaways natin sa araling ito. Ang kabataan ay may kakayahang magdulot ng pagbabago. Ang maliliit na hakbang ay may malaking epekto. Ang kamalayan ay dapat nauuwi sa aksyon. Ang pagtutulungan ay susi sa tagumpay ng proyekto. At ang pagsusuri ay mahalaga sa pagpapatuloy ng likas kayang pag-unlad. At dyan na nga nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga hakbang para sa likas kayang pag-unlad at civic competence. Maraming salamat sa buo ng pagsulat ng Banghay Aralin kung saan ibinase ang outline ng discussion video na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.